Salinas POV. Nang sumapit ang tanghali, nagpasya na sa Daniel na magbabad kami sa dagat. Gusto ko ring magbabad dahil napakasakit talaga ng aking tinatago. Pakiramdam ko sinagasaan ako. Napakahirap kumilos kaya naman, binuhat na lang ako ni Daniel hanggang mailagay ang mga bewang namin sa tubig. Kapwa kami walang balot kaya naman nakaramdam ako ng pagkailang na labis kong pinaglalabanan. Selina? Bakit? Kumurot ang noo niya at sumungit ang mukha. I told you to speak in English. Umawang ang aking labi. Pao, I'm sorry. Bumalik naman kaagad ang kanyang ngiti. Hinawakan niyang aking bewang tsaka sumalok ng tubig gamit ang kanyang balad tsaka binuhos sa aking mukha. Paulit-ulit niya yung ginawa kaya naman napangiti ako. Serena, kailan ang birthday mo? Napakurap-kurap ako. Tagalog ang tanong niya, mag-i-English ba ako? Serena, sa tagal ko nang hindi pinagdiriwang ang birthday ko, nakalimutan ko na kung kailan yon. Tinitigan niya ako. Hindi ko maintindihan yung ibig sabihin ng titig niya kaya naman umiwas ako ng tingin. Wala ka bang birth certificate? How about any other documents na baka naitago ng parents mo? Nasa na mga yon? Ngumuso ako. Si Aling Marta nakakaalam ko nasa na mga yon. Sa kasamang palad niya nasabi ko nasa yon bago siya mawala sa akin. Bumuntong hininga ang binata at saka ako binuhat. Balik na tayo sa bahay. Kumapit ako sa batok niya at saka tumango. Mabuti pa nga, baka nag-aalala na sina Jacob. Sigurado nag-aalala na talaga ang mga yon. Kahapon pa kami umalis sa Daniel. Sana maayos ang kalagayan nilang tatlo. Nagugutom na kaya sila? Ako kasi nagugutom na talaga. Sana pinagtira kami ni Danny ng kahit konting pagkain. What are you thinking? Tanong ni Daniel habang naglalakad siya at buhat-buhat ako. Hinawakan ko ang aking tiyan. I'm hungry. Ngumiti lang siya at saka nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nang makarating kami sa bahay, nasa may pintuan si Danny. Nakatanaw sa amin habang walang ekspresyon sa mukha. Nakahalukip-kip siya at diretsyon tingin sa kanyang kapatid. Danny? Ako ang naunang bumati sa kanya. Nakaramdam ako ng labis sa pagkailang nang lumipat ang kanyang tingin sa aking walang takip na hita. Sinubukan kong hilahin ang aking damit upang medyo matakpan iyon, ngunit walang nangyari. Sinubukan ko ring itulak si Daniel upang ipaalam sa kanya na nais kong bumaba ngunit hindi niya ako pinansin. Nakatingin siya ng diretso kay Danny na nakatingin na rin sa kanya. Daniel, ibaba mo na ako. Imbes sundin ako, mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Tabi, pagod si Selena. Tipid na utos si Daniel sa kanyang kapatid. We have to talk, Daniel. Mariin at may pagbabantang sagot naman ni Danny. Umiwas ako ng tingin. Patid ko nang sandaling makita ni Danny, itsura ko'y nahulaan na niya ang nangyari sa amin ni Daniel. Nahagip ng palingin ko ang ngisi ni Daniel kaya tinitigan ko siya. Ngayon ko lamang siya nakita ngumisi ng ganoon. Pakiramdam ko natakot ako sa ipinapahiwatig ng kanyang ngisi. What is there to talk, Danny? Gusto mo nang tanggapin ang offer ko? Sorry, hindi pa ako tapos. Sagot ni Daniel habang ngisi-ngisi pa rin. Hindi maintindihan ni Selena ang ibig sabihin ng sinabi ni Daniel, kaya naman tinignan ko si Danny. Umigting ang kanyang panga at nakakayom din ang kanyang kamao. Anong pinag-uusapan nila? Danny? Nang lingunin ako ni Danny, napatigil ang tangkang pagkakawa ko sa kanyang braso. Nalamig ako sa uri ng titig niya sa akin, kaya nakagat ko ang aking labi. Muli niyang tinignan si Daniel. Mag-usap tayo. Mas bakas ang galit sa kanyang boses ngayon. Matapos niya magsalita, tinalikuran niya kami. Hinabol ko ng tingin si Danny at saka dahan-dahang nilingon si Daniel. Bakit kaya nagagalit si Danny? Siguro dahil hindi ko siya sinunod. Nais niyang iwasan ko si Daniel ngunit hindi naman yun maaari. Hindi ko yun magagawa. Muli, naglakad si Daniel at ang makarating kami sa aking silid ay maingat niya akong iniupo sa kama. Hindi kaagad siya tumayo ng tuwid. Nanatili siya nakayoko sa akin at pagkatapos akong titigan ng ilang segundo, hinagkan niya ako ng mabilis. Daniel, gutom na ako. Nakangusong reklamo ko. Alright, stay here and I'll get some food. Tumango ako at nginitian siya. Tumayo naman siya ng tuwid saka humulokip-kip at tinaasan ako ng kilay. Wait, you have to promise me one thing. Ano? What is it? Ngumisi siya. We will sleep together tonight. Napayoko ako at nakaramdam ng labis sa pagkailang. Narinig ko naman ang kanyang halakhak habang papalabas ng aking silid kaya't napanguso ako. Inaasar niya ako. Inintay ko makabalik si Daniel ngunit napakatagal talaga niya kaya hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Maya-maya ay nagising ako dahil sa panlalakit ng aking tiyan. Nahihilo din ako at pinagpapawisan.
Naparunok ako at saka dahan-dahan bumangon. Lumabas ako ng aking silid. Bumaba ako at naabutan ko si Jacob at Kiko na nag-uusap sa sala. Kapwa na sila may suot na damit. Mukhang di na nila nilaban. I'm furnished. Reklamo ni Jacob habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Wala tayong magagawa. Si Danny lang ang may talent sa kusina at dahil battery pang peste, gutom tayo. Ano ba kasing ginawa ni Daniel? Abamalay ko. Dumiretso sa Selena sa pagbaba. Pangiwi-ngiwi pa siya dahil tayo namang napakasakit ng kanyang katawan. Pakiramdam niya'y nabali ang kanyang balakang at nanghihina talaga siya. You know what? Let's just find Clyde. Baka retrati tayo di Ate Ethel ng Armalite kapag hindi natin kasama si Clyde pag uwi natin. Tumayo si Kiko at akmang lalabas na nang tumawa si Jacob. Sa tingin mo makakaalis pa tayo dito? Halos mag-iisang linggo na nga tayo dito, wala pa rin tumutulong sa atin. Paano darating ang tulong dito? Hindi nga pinupunta ng taong istang to eh. Haunted Island, remember? Natigilan si Serena sa paghakbang. Haunted Island? Nanlaki ang mga mata nilang dalawa at agad na napalingon sa akin. Tumayo pa si Jacob at para silang nakakita ng multo. Kumarap-kurap ako. Alin ang Haunted Island? Nakita ko ang paglunok ni Jacob. Dumako naman ang paningin ni Kiko sa aking bestida. Noon ko lang napagtanto na hindi pa pala ako nakakapagpalit. Ano nangyari sa'yo, Selena? Putol-putol na tanong ni Kiko. Umiwas ako ng tingin at umiling. Hindi ko maaaring sabihin sa kanila na si Daniel ang pumunit ng aking damit at mas lalong hindi ko maaaring sabihin sa kanila na may nangyari sa aming dalawa. Tumikhim ako at inilibot ang aking palingin. Nasaan sina Daniel at Danny? Sa kwarto, sa labas. Nangunot ang aking noo dahil sa magkasabay na sagot ng dalawa. Nagtinginan sila at saka nagkamot ng batok. Nasa labas nga pala sila, Serena. Mag-uusap daw. Tinangoan ko lang si Jacob, saka ako naglakad palapit sa pang-isahang sofa. Naupo ako at tumingin sa bintana. Sa tingin ko, tanghaling tapat na. Base sa init ng panahon at pagkalam ng aking sikmura. Napahawak ako sa aking noo nang muli ako makaramdam ng pagkahilo. Nagugutom talaga ako, ngunit batid kong wala pa ring pagkain sa kusina. Mahirap kasi talaga na manghuli ng isda. Ang tanging pag-asa na lang namin na makakain ngayong araw ay ang pagkuha ng pagkain sa gubat. Ngunit pag-alagala naman doon si Kitty kaya delikado si na Daniel doon. Selena, okay ka lang? Nagangat ako ng tingin kay Kiko. Nginitian ko siya. Ayos lamang ako. Kumunot ang kanyang noo. Are you sure? Namumutla ka at pinagpapawisan. Inawakan niyang aking noo at agad nanlaki ang kanyang mga mata. Oh my! Nilalagnat ka! Napahawak din ako sa aking noo. Oo nga, mainit nga ang temperatura ng aking katawan. Kaya pala napakabigat ng aking pakiramdam. Jacob, hanapin mo nga si na Daniel? Bakit ako? Nagmura si Kiko. Alangang sa Serenang utusan ko, siya nga'y nilalagnat. Pwede namang ikaw. Nakakatamad ikaw na lang. Inawakan ko ang lalay ng damit ni Kiko. Huwag yun na silang alalahanin, ayos lamang ako. Sigurado ka, Selena? Ngumiti ako at tumango. Napakatagal ko na nga nag-iisa dito. At kapag meron akong sakit, ay walang ibang maasahan bukod sa aking sarili kaya naman nasanay na akong alagaan ang aking sarili. Baka sa mukha ni Kiko ang pag-aalala, habang sa Jacob naman batid kong nag-aalala din, ngunit pilit na itinatago. Panay kasi ang sulyap niya sa akin habang katabi niya si Kiko sa mahabang sofa. Nagugutom ka ba, Selena? Kinagat ko ang aking pang-ibabang labit sa katumango. Sobrang nagugutom na talaga ako. Nagkamot ng ulo si Kiko. Bad mood si Danny. Hindi nang huli ng isda kaya wala tayong pagkain. Sorry Tumikhim ako. Mayroong mga prutas na mapipitas sa loob ng kagubatan sa may dakong silangan. Maaari kayong pumitas doon. Agad na nang ningning ang mga walang buhay na mata ni Jacob. Really? Puntahan natin, pre. Inakbayan pa niya si Kiko. Ngunit, intayin mo kami. Sandali lamang. Tinapek na Jacob ang kanyang balikat. Wait for us, okay? Jacob, Kiko, tara na, tol. Magkaakbay silang lumabas at di na ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa kanilang isang napakahalagang bagay. Nasa silangang bahagi ng gubat nakatira si Kitty. Jacob's POV. Nagkamot ako ng batok tsaka tumigil sa paglalakad at nalingon si Kiko. Nasa bukana na kami ng gubat pero napatigil ako nang may maalala ko. Saan ang silangan, pre? Aray! Napahawak ako sa ulo ko nang sapukin ako ni Kiko. Peste to Nag-aaral ka pa, bobo ka naman. Tinignan ko siya na masama. Below the belt yun peste ka.
Abogado ko, baka nakakalimutan mo. Abogago ka mo. Silangan lang, di alam. Sumunod ka sa akin. Nauna siyang maglakad. He took the east part. Oo nga pala. Alam ko naman ang east eh. Nakalimutan ko lang ang Tagalog. Sana kasi in English na lang na Selena para hindi na ako nalito. Speaking of Selena, ang ganda-ganda niya talaga. Lalo lang tuloy ako nabigani nang makita kang maputi at makinis ang binti. Grabe. Kung hindi ko lang siya pinaghihinalaang mangkukulam, didiskartehan ko na yun. Alam ko namang ipag-asa kagad ako doon. Sa gwapo ko to. Hoy, abogago. Ba't ang tagal mo maglakad? Bakit mo? Iniisip ko si Selena eh. Humalakhak siya. Peste ka. Wala ka talagang pinatawad na babae. Parehong-pareho kayo ni Daniel. Mabuti na lang may konsensya pa ako. Sabat ni Kiko. Nakunot ang noo ko. Huwag mo nga ako itulad kay Daniel. Magkaiba kami, no? Ako, pumipili ako ng babae. Hindi katulad ni Daniel, patol lang ng patol. Hinintay ako ni Kiko at saka inakbayan. Speaking of Selena, naniniwala ka bang mangkukulam siya? Nangilabot ako. Siyempre, nagdududa din ako sa pagkatao niya. Biruin mo, 22 years old na siya tapos nabuhay siya ng ganun katagal dito sa isla. Di wala nga siyang sabon panlabi. Baka nga hindi rin siya nagtutoothbrush. Hindi naman mabaho ang hininga ni Selena. Ipinitik ko ang daliri ko. Yun na nga. Kaya nga ako nagdududa kasi diba? Imagine, ilang taon kang naninirahan mag-isa sa isla tapos hindi bumaho yung hininga mo kahit di ka nagtutoothbrush. Tsaka nakita mo ba yung buhok niya? Sobrang ganda pre. Para nagre-rejoice araw-araw samantalang wala siyang stock ng shampoo. Ang kinis pa niya wala naman siyang lotion sa kwarto niya. Imagine that. Mangkukulam lang ang nakakagawa nun. Nagmamagic siya pare. Ow! Napadaing ako at muntik masubsob na batukan ako ni Kiko. Dinampot ko ang isang putol na sanga. Ipinalo ko yun sa kanya. Nakailag nga lang. Sayang. Peste ka. Sa sobrang pag-aaral mo ng abogasya, naapektuhan na yung utak mo. Seriously, yun lang ang naging basihan mo? Utak mo talaga gamunggo. Bulok pang kalahati. Dinuro ko siya. Sumusobra ka na ah. Bakit ikaw? Anong iniisip mo kay Selena? Sandali siyang natahimik. Selena is a lost woman. Wow! Ganun na yun? Yun lang? Siya palang may gamunggong utak eh. She's innocent at tingin ko biktima siya ng panghusga. Di naman siya mangkukulam eh. May mangkukulam bang ganun ka-inosente? Nangunot ang noo ko. Huwag niyang sabihin may gusto na rin siya kay Selena. Sa bagay, ako nga na-attract sa kanya eh. Kahit duda ka sa pagkatao niya. Ang ganda-ganda kasi tapos inosente pa. Paano kung mangkukulam talaga siya? Pagpapumilit ko. Kasi hindi naman ako magko-conclude ng gano'n ng tao kung wala silang basihan. Makukulam ka talaga kung di pa tayo makakakuha ng pagkain. Tara na't kumakalam na sikmura mo. Napakamot ako ng ulo. Sino bang di gutom? Napaluhod ako nang bumigay ng tuhod ko. Pesting dakong silangan yan ha. Nasa dulo yata ng walang hanggan. Isang oras na yata kami naglalakad pero wala pa rin ako nakikita na puro na mga prutas. Baka naman niloloko lang kami ni Selena. Kiko, saan ba yung dakong silangan? Pagod na ako ah. Galit niya ako nilingon. Lalaki ka ba talaga? Napakalambutin mo. Bakit ikaw ba hindi napapagod? Napapagod? Di lambutin ka din? Nirapan niya ako. Bakla talaga. Umupo siya sa isang malaking punong kahoy na nakatumba. Sumandal naman ako sa puno't saka pumikit. Bala ko na sanang matulog nang kumalam naman na sikmura ko. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong gutom. Tumayo ako at nalapitan si Kiko. Tara na gutom na ako. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa matanawan namin ang puno ng saging. Wow, hinog na. Agad akong pumitas ng isa at kinain. OMG, ang tamis. Parang nawala yung pagka-bad trip at gutom ko. Pagkain. Kumuha pa ako ng isa pa. Tsaka ng isa pa at ng isa pa hanggang sa hinila ko ng isang bubig. Gutom na ako bakit ba? Hoy, unggoy ka talaga. Bakit mo kinuha lahat? Inismeran ko si Kiko. Bakit niya ba? May rambutan dito oh. Napalingon ako sa punong itinuro niya. Ang pupula. Malakas kong tinapik ang balikat ni Kiko. Akyatin mo na. Kunot noon niya ako nilingon. Hindi ako marunong umakyat ng puno. Hindi marunong. Ang dali-dali lang umakyat ng puno Sisiw lang yan. Noong kabataan ko, lagi kami ng parents ko sa probinsya kaya marunong ako umakyat. Tinuruan ako ng kababata kong may guhit sa nguso. Si Perlita, ang galing niya kaya umakyat sa puno ng babaeng yun. Parang unggoy talaga Kalahi yata yun ni Tarzan.
Pinahawak ko sa kanya ang isang buwig ng saging, tsaka ang mga nakabalot sa damit ko. Peste, ngayon lang din ako naging dugyot. Inayos kong pantalon ko at saka nagsimulang umakyat sa puno. Di pa ako nakakaakyat ng mataas, nahulog na ako. Di naman ako nasaktan dahil hindi pa ganun kataas ang naaabot ko. Napakamot ako ng ulo. Hindi na yata ako marunong umadyo. Kunot noong napatingin ako kay Kiko nang tumawa siya. Sisiw pala ah. Nainsulto ko kaya kinuha ko ulit ang mga saging sa kanya. Eh di ikaw na umakyat? Di nga ako marunong eh. Eh nakakalimutan ko na kung paano umadyo eh. Paano tayo kukuha niyan? Ngumisi ako. Sa ilang naman yan, may saging ako eh. Inagaw niya isa kong saging kaya nagtangka akong bawin yun sa kanya pero pareho kaming natigilan nang mapaharap sa nakatayo sa likuran namin. Naglaglagan ng hawak kong saging. Nahulog naman mula sa bibig ni Kiko ang saging na kinagat niya. Tiger ba yon? Baka naman malaking pusa lang. Tigre nga! Napanunok ako. Kiko, mabilis ka ba tumakbo? Hindi eh. Di ba nga disqualified ako agad sa marathon? Muli ako napanunok. Pareho tayong disqualified. Sira. Anong gagawin natin? Kiniyom ko ang namamawis kong kamao. Napatras kami nang humakbang palapit sa amin ng tigre. Tatakbo? Ay mabagal nga tayong tumakbo eh. Napatalo na ako. Akyat na! Sigaw ko at nagunahan kami ni Kikong umakyat. Tinulak pa ako na mo kung kaya't sa kabilang puno ako napaakyat. Nakuha pa ng tigre ang sapatos ko at pakiramdam ko'y mamamatay ako dahil sa nerbiyos. Peste ka, Kiko! Tinignan ko siya ng matalim. Namumutla siya habang nakayakap sa sanga ng puno. Napahawak ako sa dibdib ko na makita kong binabantayan kami ng tigre. Palipat-lipat ang tigan niya sa amin ni Kiko. Nag-cruise ako. Hindi na po ako mamboboso sa maid naming si Wendy. Huwag na lang po hayaan na makain ako ng tigre. God, ayoko na dito. Pagka malas-malas ang kapalaran ko dito, babalik na lamang ako sa Maynila. Salinas POV. Nagising ako sa mahinang tapik sa aking pisngi. Na magmulat ako ng mata mukha ni Daniel ang sumalubong sa akin. Puro ng pag-aalala ang kanyang tingin. Kumurap-kurap ako at napakasakit ng aking katawan at hindi ko may galaw ang aking mga braso. Sarina, you okay? Hindi ko na sinagot pa ang tanong niya. Nais kong sabihin sa kanya ayos lamang ako ngunit tila natutuyo ang aking lalamunan. Selina? Sinubukan ko magsalita pero paos ang aking tinig. Ngumiti si Daniel sa kayang ko at marahan akong kirarga sa kanyang mga bisig. Napapikit ako nang dumikit ang mainit niyang balat sa akin. Giniginaw ako, nangihina, nagugutom at nauuhaw. Nais kong sabihin sa kanyang lahat ng aking nararamdaman pero wala akong lakas. May sakit ka, Selina. Tayong himig lamang na isagot ko sa kanya. Inanghina ang aking katawan at di ko alam kung anong kailangan kong gawin upang bumuti ito. Ngayon lamang ako nagkasakit ng ganito. Muli ako nakatulog at namagising ako'y madilim na ang paligid. Tayong ilaw na lamang na nagmumula sa liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbing taglayang sa akin. Nangunot ng aking noon ang maramdaman kong init sa aking balikat. Tila may umihip dito at meron nakadagan sa aking tiyan, dahilan kung bakit medyo nahihirapan akong huminga. Mabigat kasi ang bagay na nakadagan sa akin. Yumuko ako at saka hinawakan ang nakadagan sa aking tiyan. Laking gulat ko na mapagtantong braso iyon. Mabilis akong bumaling sa aking tabi. Napasinghap ako na makitang payapang mukha ni Daniel na natutulog sa aking tabi. Napakasarap ng kanyang tulog at may munting ngiti pa siya sa kanyang labi habang kumikibot iyon. Tila mayroon siyang napapanaginipan na napakaganda sa pakiramdam. Daniel? Mahinang pagtawag ko sa kanyang pangalan. Hindi siya nagising kaya't dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang pisngi. Barahan ko ring inilagay ang aking hintuturo sa kanyang ilong. Napangiti ako. Hindi pa gaanong maayos ang aking pakiramdam. Nangihina ng aking katawan ngunit nang makita ko si Daniel, natutulog sa aking tabi tila ba gumaan ang aking nararamdaman. Tinitigan ko siya. Napakagwapo niya talaga kaya hindi katakataka na napaibig ako sa kanya sa loob lang ng ilang araw. Kakatuwa, tila na bihag ang aking mga puso. Nung araw na una pa lamang nagtamang aming mga paningin. Dahan-dahan ko ipinikit ang aking mga mata habang may ngiti sa aking labi. Pero nawala iyon dahil sa labis ang pagkalam ng aking sikmura dahil sa gutom. Ngunit nangihina pa rin ako para bumangon at tumarap na makakainan. Sa kabilang banda, nang muli akong nagmulat ng mata, umaga na. Napahawak ako sa aking ulo. Nakaramdam ako ng pagkahilo.
Naparunok ako dahil sa panunuyo ng lalamunan at napahawak ako sa aking kumakalam na sikmura. Gutom na ako. Wala po akong kinakain na kahit ano simula pa kahapon. Ang sabi kasi ni Daniel, dadalhin niya na ako ng pagkain, ngunit tila nakakuha ng pagkain ng magkakapatid. Oo nga pala, nasa na kaya sila Jacob at Kiko? Sinubukan kong bumangon muli, ngunit muli akong bumagsak sa kama nang sumigid ang sakit sa pagitan ng aking mga hita. Napahikbi ako kasabay ng pagkuyom ng aking kamao dahil sa sakit. Para akong mamamatay. Idagdag pa ang pangihina ng aking katawan, nabitid kong mapapawi lamang kung makakakain ako. Sapat na ang aking pahinga, kailangan ko namang punan ng aking tiyan. Selena? Lumuluhang napatingin ako sa pintuan nang bumukas iyon. Mabilis lumapit sa akin si Daniel nang mapansin niyang itsura ko. Humikbi ako. Daniel? Inawakan niyang aking pisngi at naupo siya sa gilid ng kama habang nakaharap sa akin. Hey, what are you doing? Why are you crying? Humikbi ako. Masakit, Daniel. Masakit yun. Nginuso kong aking nasa ibaba. Buwaba naman ang tingin niya doon kapag ko'y mahinang hinampas ng palad ng sarili noo. Stay here. Kukuha lang ko ng bimbo at maligamgam na tubig. Hinagkan niya ang aking noo at takang maaalis na siya, maagap kong hinuli ang kanyang kamay. Malambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Daniel, babalik ka? Saglit siyang natahimik. Bumuntong hininga ako at saka tumango. Yes, babalik ako. Binitawan ko siya. At pinanood kong umalis ng aking silid. Nang mawala siya sa aking paningin, dahan-dahan kong iniangat ang aking kumot sa aking katawan. Lumunok ako at saka dahan-dahan na iniangat ang punit na nilay ng aking bestida. Hindi ko pa rin pala napapalitan ang suot ko na pinunit na Daniel. Nanginginig ang aking kamay nang tingnan kong suot kong pang ibaba. Suminghap ako at nahingtakutan na makita kung gaano kapula ang napakasakit na parte na iyon ng aking katawan. Muli ako napahikbi. Anong nangyari, Selena? What are you doing? Nangingilid ang luha ko nang lingunin ko sa Daniel na kababalik lamang. Naidala siyang maliit na palanggana. Daniel? Daniel, mamamatay na yata ako. Nanlaki ang mga mata ng binata. Binabani niya sa sahig ang hawak niya at saka pumunta sa kama tinawakan ng aking pisngi. What are you talking about? You're not gonna die, Selena. Ano bang iniisip mo? Humikbi ako. Namamaga, Daniel. Nateto na yata ako eh. Mamamatay na ako, Daniel. Mamamatay na ako. Nangunit muli ang noo ng binata. What? Alin ang natetano? Hindi ako sumagot, sa halip, inalis kong aking kumot upang ipakita sa kanya ang tinutukoy ko. Buwaba naman ang tingin niya doon at nakita ko kung paano namutla ang kanyang mukha. Nakanga rin ang kanyang bibig at tila gulat na gulat at hindi makapaniwala. Sigurado ba si Selena sa kanya naging desisyon na bigyan ng pawang si Daniel sa kanyang puso? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.